Martial Pick, Kabanata 5153. Zhang Zhou. Dahil maayos at maganda ang Star Boundary, at ang High Heaven Palace ay umuunlad ng may malakas na momentum, ano pa ang maaaring ikabahala ni Yang Kai? Sa kabilang banda, ang mga disipulo ng Cave Heavens and Paradises ay kusang loob na nagbuhos ng kanilang dugo sa Black Ink battlefield habang nakikipagdigma sila laban sa Black Ink clan ng walang ibang dahilan kundi ang isang malakas na pakiramdam ng responsibilidad na protektahan ang 3,000 mundo. Sapat na ang sitwasyon ng Star Boundary at High Heaven Palace para makapagpahinga ng maluwag si Yang Kai. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na magkikita tayo ng ganoon kaga. Bumantong hininga si Grandmaster Ma Fan. Gusto ko munang manirahan sa Black Ink battlefield, at pagkatapos ay alamin kung nasaan ka. Hindi ko akalain na pupunta ka dito. Ibig sabihin Yang Boy, ikaw ay parang kalahating disipulo ng Yin Yang Cave Heaven, kaya bakit hindi ka pumunta sa Yin Yang Pass? Umiling si Yang Kai at sinabing, hindi ako pumunta dito sa normal na ruta, kaya ang Blue Sky Pass ang unang Great Pass na na-encounter ko. Dahil dito, nanirahan ako dito. Sa pangkalahatan, laban sa Black Ink Clan, magiging pareho ito kahit saang Great Pass ako pumunta. Binigyan siya ng matalim na tingin ni Grandmaster Ma Fan, pagkatapos ay tumanggo. Tama na, biglang may naalala si Yang Kai at curious na nagtanong. Bakit ka pumunta sa Black Ink battlefield, Grandmaster? Isa kang labi ng Great Evolution Paradise, kaya kahit na nakarating ka na sa 8th Grade Heaven Opening Realm, sa lohikal na pagsasalita, hindi mo na kailangang pumunta rito. Ngumuso si Grandmaster Ma Fan. Hindi ko kailangang maging bahagi ng Cave Heavens and Paradises para labanan ang Black Ink Clan, tama ba? Hanggat nasa puso ko ito ay higit pa sa sapat. Brat, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para sabihin sa isang old master na tulad ko na kailangan kong maging bahagi ng Cave Heavens and Paradises para makapunta dito? Napakamot ng ulo si Yang Kai at napatawa na lang siya ng mapait. Grandmaster, pakikalma ang iyong sarili. Ang hinihiling na huminahon ay nagdulot lamang ng galit kay Grandmaster Ma Fan. Dahil hindi na ako bahagi ng Cave Heavens and Paradises, kailangan ng matandang guro na ito na humingi ng pahintulot na pumunta rito. Dati ang Great Evolution Paradise ay isa sa kanila, at mula nang ako ay sumulong sa 7th Grade Heaven Opening Realm ay paulit-ulit kong hiniling na ma-assign sa Black Ink battlefield, ngunit sa bawat pagkakataong tinatanggihan nila ako. Mga bastos. Ang Black Ink battlefield ay hindi ang kanilang likod bahay, kaya bakit hindi na lang ako pumunta? Hindi alam ni Yang Kai kung paano sisigot. Hindi niya malalaman ang tungkol dito kung hindi ito nabanggit mismo ni Grandmaster Ma Fan. Gayunpaman, nahulaan niya na marahil ay dahil sa katotohanan ito na si Grandmaster Ma Fan ay palaging tila hindi nasisiyahan sa Cave Heavens at Paradises. Ngunit sa ibang pananaw, hindi ba sinusubukan ng Cave Heavens and Paradises na protektahan si Grandmaster Ma Fan? Pagkatapos ng lahat, ang Great Evolution Paradise ay bumagsak, at ang matandang ito lamang ang nasa paligid, na nagpupumilit na suportahan ito ng mag-isa. Kung siya ay ipinadala sa Black Ink battlefield, ang buong legacy ng Great Evolution Paradise ay malamang na magtatapos sa kanya. Kahit na si Grandmaster Ma Fan ay malamang na alam kung ano ang pakiramdam ng Cave Heavens at Paradises tungkol sa sitwasyong ito. Gayunpaman, ang galit ay hindi nakikinig sa mga makatwirang paliwanag. Kung hindi ka pinayagang pumunta noon, bakit kanila hinahayaang pumunta sa pagkakataong ito? Tanong ni Yang Kai. Ipinaliwanag ni Grandmaster Ma Fan. Hindi ba ang Blue Sky Pass ay nangangailangan ng mga artifact refiner? Maaaring palpak ang old master na ito, ngunit ang artifact refining ang aking espesyalidad. Kaya, sa pagkakataong ito, ang ilan sa mga lumang multo na iyon ay talagang lumapit sa akin at hiniling sa akin na pumunta at suportahan ang pass na ito. Siyempre, tumanggi ako. Ang mga bastos na iyon ay tinanggihan si ama ng maraming beses sa nakaraan, ngunit mayroon silang apdo na hilingin sa akin, ang kanilang ama na lumabas dito sa isang kapritsyo ngayon. Sino sa tingin nila ako, ha? Maglakas loob ba sila? Tumanggo si Yang Kai na parang manok na tumutusok ng kanin at ng bobola. Oo, ganyan dapat, Grandmaster. Tama lang na tumanggi ka. Pero, Grandmaster, bakit nagbago ang isip mo? Bumantong hininga si Grandmaster Ma Fan at sinabing. Ang old master ito ay may matatag na kalooban, ngunit hindi pa rin ako makakapantay sa mga matandang bastos na iyon pagdating sa pagiging tuso. Patuloy silang gumagamit ng malambot at matitigas na taktika upang ako ay sumang-ayon at sa huli, pagkatapos na pag-isipang mabuti, natanto ko na ang Great Evolution Paradise ngayon ay walang kakulangan ng mga karapat-dapat na kahalili. Kaya, napagpasyahan kong pumunta ako upang sumali sa kasiyahan.
Ipinahayag ni Yang Kai ang kanyang pangunawa, ngunit lihim na tumatawa sa kanyang puso. Ang matandang ito ay tiyak na mapagmataas. Gusto niyang sumama pero tumanggi siya dahil sa katigasan ng ulo. Gayunpaman, ngayon, tila hindi nagkataon na si Grandmaster Mafan ang na-assign sa Blue Sky Pass. Dahil sa krusada ng Blue Sky Pass, nagkaroon sila ng agarang pangangailangan para sa isang malaking bilang ng mga artifact refiner. Higit pa rito, si Mafan ay napakahusay sa daw ng artifact na pagdadalisay. Kaya natural lang na dito siya na-assign. Idinagdag ni Grandmaster Mafan. Ang kalahati ng 1,500 reinforcement na dumating para suportahan ang Blue Sky Pass sa pagkakataong ito ay bihasa sa Spirit Arrays, Alchemy, o Artifact Refining. Ang mga bihasa sa Artifact Refining ay aktwal na nagkakaloob ng 80% ng mga numerong iyon. I have to ask, anong nangyari sa Blue Sky Pass? Namatay ba ang lahat ng Artifact Refiners nito o ano? Bakit kailangan mo ng maraming pumunta at sumuporta sa iyo? Natawa si Yang Kai at sinabing, ang Spirit Arrays, Alchemy, Artifact Refining ay mga dalubhasang propesyon. Kahit anong Great Pass, ang mga talentong bihasa sa kanila ay lubos na protektado at hindi madaling makapasok sa larangan ng digmaan. Sa katunayan, maliban kung ang isang Great Pass ay nawasak, ang mga masters na ito ay hindi mamamatay. Walang mga artifact refiner mula sa Blue Sky Pass ang namatay. Ang dahilan kung bakit kailangan namin ang iyong tulong, ay dahil naglunsad ang Blue Sky Pass ng krusada kamakailan, at nakapagtatag na kami ngayon ng forward base sa loob ng teritoryo ng Black Ink Clan. Siyempre, malayo pa rin ito sa isang Royal City, na may 3 teritoryo ng Territory Lord sa pagitan nila. Doon, ang mga sundalo ay nakikibahagi sa mga labanan sa Black Ink Clan araw-araw, kaya ang mga barkong pandigma ay patuloy na napinsala. Ang orihinal na bilang ng mga artifact refiner ay hindi sapat para makasabay. Isang krusada. Nagliwanag ang mga mata ni Grandmaster Mafan. Hindi lamang siya, ngunit ang iba pang Heaven Opening Realm Masters, na nakarehistro na, ay interesadong nakikinig. Marinig. Pagkatapos ng lahat ng tao dito ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm. Bago sila dumating, binanggit ng mga elder ng kanilang mga sekta ang sitwasyon ng Black Ink Battlefield sa kanila. Kaya nagkaroon sila ng pangkalahatang pag-unawa sa status. Ngunit, sa pagkakaalam nila, ang mga hukbo ng Great Passes sa Black Ink Battlefield ay sobrang pasibo at depensiba. Bawat 100 taon o higit pa, ang Great Passes ay mahuhulog sa ilalim ng pagkubkob. Sa kabilang banda, napakahirap para sa kanila na pumunta sa open sea. Kaya naman, nang kakadating pa lang nila sa Blue Sky Pass, at narinig nila ang isang krusada na ginawa, natuwa sila. Pagkatapos ng lahat, ang isa ay palaging magiging mas madamdamin kapag nasa pag-atake kaysa kapag pasibo na nagtatanggol. Senior brother, maaari mo bang ibahagi ang higit patungkol sa krusada na ito? Bago lang ako dito, kaya kahit kaunti lang ang alam ko tungkol dito, mula sa bibig lang. Hindi ko ito nakita, o nakikilahok dito. Kaya nagtataka talaga ako. Tanong ng isang binata. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tingnan ang pinanggalingan ng boses. Ito ay mula sa isang gwapong kabataan na mukhang galing sa isang mayamang background at may mukha na kasing kinis ng jade. Siya ay may marangal na anyo at nakasuot ng walang batik na puting damit. Kahit sa lahat ng nasa Heaven Opening Realm, nananatili siya. Siya ay tila napaka-perpekto na ang mga nakapaligid sa kanya, malay man o hindi, ay tila dumistansya, na tila natatakot na may kumpara sa kanya kung sila ay nakatayo ng malapit. Gayunpaman, malinaw na hindi hinayaan ng lalaking ito na abalahin siya nito. May bakas pa nga ng pagmamataas sa kanyang walang pakialam na ekspresyon. Si Yang Kai ay nasa 7th grade Heaven Opening Realm na ngayon at nag-cultivate siya ng maraming taon kaya medyo matalas ang kanyang paningin. Kaya, sa sandaling makita niya ang binata, naunawaan niya na hindi lang siya mukhang bata, ngunit bata pa. Siya ay hindi katulad ng karamihan sa mga cultivator sa Heaven Opening Realm, na, dahil sa kanilang mahabang buhay, mahirap husgahan ang kanilang edad batay sa kanilang hitsura lamang. Batay sa pagtatansya ni Yang Kai, ang kabataang ito na nauna sa kanya ay 2 o 300 taong gulang lamang. Ang mukha ni Yang Kai ay nanatiling gaya ng dati, ngunit ang kanyang puso ay bahagyang nayanig. 7th grade sa loob ng 2 hanggang 3 taon lang. Hindi pagmamalabos na sabihin na ang taong ito ay isang pinapaboren na anak ng langit. Para sa isang taong nasa edad niya na maabot ang 7th grade Heaven Opening Realm, ang tanging posibleng paraan ay ang direktang umakyat sa 7th grade. Imposible para sa kanya na direktang pumasok sa 6th grade at pagkatapos ay linangin sa 7th grade sa napakaikling panahon. Kudlit.
Dapat pansinin na ang mga direktang pumasok sa 7th grade Heaven Opening Realm ay karaniwang mahalagang mga sidling na nagkaroon ng pagkakataon na maging old ancestors sa hinaharap. Isang tao pa lang ang nakilala ni Yang Kai sa ngayon, si Luo Ting. Nakilala niya siya sa Samsara Pavilion ng Yinyang Cave Heaven. Gayunpaman, sa oras na iyon, si Luo Ting He ay nasa 7th grade na sa loob ng libu-libong taon at siya ay nakalusot sa 8th grade di nagtagal, kaya ang kanyang ugali ay natural na ibang-iba sa lalaking ito. Sa murang edad, upang makamit ang gayong paglilinang, tiyak na mayroon siyang lahat ng karapatan na maging mapagmataas. Kung tutusin, may kapital siya para ay back up ang kanyang pagmamataas. Ang junior brother na ito ay nakangiting tumingin sa kanya si Yang Kai. Kinuyam ng binata ang kanyang kamao at sumaludo. Azure Cave Heaven, Zhangzhou. Medyo natigilan si Yang Kai. Si junior brother ay mula sa Azure Cave Heaven. Nakipag-ugnayan din siya sa mga mula sa Azure Cave Heaven, at lahat sila ay mabangis at mabisyo, ganap na naiiba sa banayad at marangal na pag-uugali ni Zhangzhou. Sa katunayan, kung hindi sinabi ni Zhangzhou kung saan siya nanggaling, hinding-hindi mahuhulaan ni Yang Kai na siya talaga ay mula sa Azure Cave Heaven. Iyon ay kung gaano siya naiiba sa mga karaniwang militanteng cultivator mula sa Azure Cave Heaven. Sa pagtingin sa 3,000 mundo, sa lahat ng Cave Heavens at Paradises, may dalawa na namumukod tangi pagdating sa militanteng pag-uugali. Ang isa ay Azure Cave Heaven at ang isa ay Great Battle Heaven. Malinaw na binuo ng huli ang personalidad na ito upang labanan ang Black Ink Clan sa Black Ink Battlefield. Samantala, ang dating nilinang batay sa Dao of Battle and Slaughter. Kaya, lahat ng alagad ng Azure Cave Heaven ay walang katapusang nakipaglaban upang linangin. Kung gusto nilang lumakas, kailangan lang nilang ipagsapalaran ang kanilang buhay sa mga laban sa buhay o kamatayan. Gayunpaman, sa 3,000 na mundo, ang Azure Cave Heaven ay isa pa rin sa 36 na Cave Heavens kaya imposible para sa kanilang mga alagad na umikot ng walang habas na pumatay ng mga inosente para lamang sa kanilang paglilinang. Ang paggawa nito ay masyadong makakasira sa kanilang prestihiyo para manatiling matatag. Gayunpaman, kailangan pa rin nila ng ilang paraan upang magpatuloy sa paglinang. Kaya, kapag gusto ng kanilang mga alagad na magsanay, kailangan lang nilang pumunta sa Azure Arenas. Sa arena, maaari nilang labanan ito at mapatay pa ang kanilang mga kalaban. Higit pa rito, ang Azure Arenas ay napakapopular at umiral sa bawat pangunahing Star City. Maging ang Void Star City at High Heaven Star City ay may Azure Arenas. Ang mga arena na ito ay nagdala din ng malaking tubo para sa Azure Cave Heaven. Kaya nagsilbi ito ng dalawang layunin ng sabay-sabay. Masasabing ang Azure Arenas ang pundasyon ng Azure Cave Heaven. Sa Azure Arena, ang mga labanan sa buhay at kamatayan ay dapat parangalan. Kaya kahit na ang isang Azure Heaven na disipulo ay namatay sa loob, ang sect ay hindi maghihiganti. Ito ay hindi lamang retorika, ngunit isang itinatag na katotohanan dahil maraming Azure Cave Heaven disciples ang namatay sa iba't ibang Azure Arena sa paglipas ng mga taon, ngunit hindi kailanman itinuloy ng sekta ang bagay na ito. Nakipag-away din si Yang Kai sa mga tao sa Azure Arena, kaya pamilyar siya sa kanilang mga patakaran. Direktang pumasok si Zhangzhou sa 7th grade Heaven Opening Realm, kaya kung nanggaling siya sa ibang Cave Heaven o Paradise, tiyak na babantayan siyang mabuti. Pahihintulutan siyang ganap na isawsaw ang kanyang sarili sa paglilinang, at magsusumikap na maging isang old ancestor sa hinaharap. Ngunit dahil siya ay mula sa Azure Cave Heaven, ang ganoong bagay ay hindi pinapayagan. Walang mga 7th grade Heaven Opening Realm Masters sa Azure Arena na sasabak sa mga laban sa buhay o kamatayan. Pagkatapos ng lahat, ang mas mahusay na paggamit para sa naturang mga Masters ay ipinadala sa Black Ink Battlefield. Kaya, pumunta si Zhangzhou dito. Si Yang Kai ay nasa Black Ink Battlefield ng higit sa 100 taon, at bagamat kadalasan ay nakikipag-ugnayan siya sa Black Ink Clan o naglilinang, marami siyang narinig na mga bagay na walang kaugnayan sa digmaan mismo. Kasama dito ang mga bagay tungkol sa Azure Cave Heaven. Ang lahat ng Cave Heavens at Paradises ay matipid lamang na magpapadala ng mga reinforcement sa Black Ink Battlefield tuwing 100 taon, na nagde-deploy lamang ng mga tauhan na talagang kailangan. Gayunpaman, ang Azure Cave Heaven ay ang tanging exception sa kalakaran na iyon. Hindi na sila makapaghintay na ipadala ang lahat ng kanilang Heaven Opening Realm Master dito. Sa katunayan, gusto nila talagang may padala ang lahat ng kanilang 6th grade Heaven Opening Realm Masters. Kung may magkalkula kung aling sekta ang may pinakamalaking proporsyon ng mga disipulo na ipinadala sa Black Ink Battlefield, ang Azure Cave Heaven ay tiyak na mauuna.
Sa katunayan, hindi maisip ni Yang Kai ang anumang iba pang sect na nagpadala ng kasing dami o higit pa kaysa sa Azure Cave Heaven. Gayunpaman, dahil sa kung paano nila nilinang, na nangangailangan sa kanila na makisali sa pagpatay, hindi karaniwan para sa kanila na mamatay sa proseso ng paglaki. Kaya, ang bilang ng mga disipulo na uusad sa Heaven Opening Realm ay mas mababa kaysa sa ibang Cave Heavens at Paradises. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng kakayahan sa pakikipaglaban, ang Azure Cave Heaven ay tiyak na ranggo sa nangungunang tatlo sa lahat ng Cave Heavens at Paradises. Sa tuwing ang mga mula sa Azure Cave Heaven ay lumaban, gagawin nila ito na parang hindi nila pinapahalagahan ang kanilang sariling buhay, at ito ay nagbunga ng isang palayaw, Azure Lunatics. Sila ay napakakilala para dito na ito ay naging laganap sa buong Black Ink Battlefield. Martial Pick, Kabanata 5154. Dalawang sumisikat na bituin. Ang Dawn Squad ay mayroon ding disipulo mula sa Azure Cave Heaven, siya ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm lang. Kaya, kapag nakikipaglaban sa Black Ink Clan Army, maaari lamang siyang manatili sa loob ng Dawning Light at kontrolin ang iba't ibang array upang patayin ang kaaway. Wala siyang pagkakataong umalis sa warship, na naging dahilan upang magreklamo siya kay Yang Kai ng maraming beses. Nang magsimulang manghuli, ang forward base, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na direktang lumaban sa mga nakakalat na Black Ink clansmen. Iyon lang ang pagkakataon na ang isang tulad niya, na nasa 6th grade Heaven Opening Realm, ay tuluyang makakalabas at makakalaban. Sa katunayan, ito ay kapag ang Dawn Squad ay mangangaso sa labas na siya ay ang pinakamasaya. Hindi siya magdadalawang isip na ilagay ang sarili sa panganib para lang mapatay ang kanyang mga kaaway. Sa katunayan, pagkatapos ng bawat pamamaril, palagi siyang nababalot ng dugo at naglalabas ng walang kapantay na hangarin sa pagpatay. Hindi kahabaan ang sabihing baliw siya pagdating sa pakikipaglaban. Gayunpaman, gamaan ang loob ni Yang Kai na ang kanyang nasasakupan ay isang matapang na mandirigma. Kaya lang, medyo matinik din ang matapang na manlalaban na ito. Nagustuhan pa rin ni Yang Kai ang mga mula sa Azure Cave Heaven. Hindi niya alintana ang pagiging mayabang ng mga kabataan, basta may kakayahan silang suportahan ito. Bumulong si Grandmaster Mafan. Ang batang ito ang pinakanamumukod tanging henyo sa kanyang henerasyon mula sa Azure Cave Heaven. Siya ay sumulong sa Emperor Realm habang siya ay nasa 100 taong gulang. Pagkatapos ay nagawa niyang sumulong sa 7th grade pagkaraan ng wala pang 20 taon. Sa ngayon, dapat nasa 200 na siya. Ang kanyang kinabukasan ay maraming beses na mas maganda kaysa sa iyo. Siya rin ang unang tao mula sa Star Boundary na direktang sumulong sa 7th grade Heaven Opening Realm at kilala bilang isa sa dalawang sumisikat na bituin ng Star Boundary. Ang isa pa ay ang iyong disipulo, si Joya. Sa araw na siya ay sumulong sa Heaven Opening Realm, ang mga nangungunang masters ng iba't ibang Cave Heavens at Paradises na nakatalaga sa Star Boundary ay lahat ay nagalak at nagdiwang. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang matagumpay na tagumpay ay napatunayang minsan at para sa lahat na ang Star Boundary ay karapat-dapat sa katayuan nito bilang Heaven Opening Realm Cradle. Tahimik na tumango si Yang Kai at gumawa ng ilang mabilis na kalkulasyon. Noong nagsasanay si Zhang Zhou sa Star Boundary, nakarating na siya sa Black Ink Battlefield. Kaya, hindi katakataka para sa kanya na hindi pa nakarinig ng ganoong katanji tanging tao. Ano ang gustong malaman ni Junior Brother? Nakangiting tanong ni Yang Kai. Sinabi ni Zhang Zhou. Basta tungkol sa krusada, ayos lang ang lahat. Sa pagtingin sa paligid, nakita ni Yang Kai ang maraming mausisa na mga mata. Kahit na ang ilan sa 6th grade at 7th grade masters na nakatayo rito ay mas matanda sa kanya, sa Black Ink Battlefield, hindi mahalaga ang edad. Siya ay isang tinitingalang senior sa kanila. Pagkatapos ay nagsimulang magsalita si Yang Kai tungkol sa labanan na muntik nang mapuksa ang Black Ink Clan Army, at maraming bagay tungkol sa krusada. Habang nakikinig sila, nararamdaman ng mga bagong dating na kumukulo ang kanilang dugo. Hindi sila makapaghintay na pumasok sa larangan ng digmaan at pumatay ng 10-10 milyong Black Ink clansmen, para iparamdam na sulit ang lahat ng oras na ginugol nila sa paglilinang. Tiningnan sila ni Yang Kai ng may interes. Ayaw niyang buhusan sila ng malamig na tubig dahil normal lang sa mga bagong recruit na sabik na patayin ang kalaban at magawa ang mga karapat-dapat na gawa. Ito ay pagkatapos lamang na ang isa ay aktwal na makitungo sa Black Ink Clan ng ilang beses na kanilang napahahalagahan ang mga paghihirap na kasangkot sa bawat labanan. Mayroong 1,500 katao sa grupong ito ng mga reinforcement, kaya tumagal ng halos 2 oras upang may rehistro ang lahat. Kapag narehistro na silang lahat, dinala sila ni Yang Kai sa Universe Array ng Blue Sky Pass,
at hiniling sa kanila na iwanan ang kanilang mga imprint dito. Ito ay mahalaga. Pagkatapos ng lahat, maaaring kailanganin nilang gamitin ang Universe Array dito para makatakas sa hinaharap. Pagkatapos, may dumating mula sa Pilhol at kinuha ang ilan sa mga alchemist. Para sa mga alchemist, hindi nila kailangang i-post sa forward base, kung isasaalang-alang ang spirit pills ay maaaring pinuhin sa Blue Sky Pass at pagkatapos ay ipadala sa mga frontline na magsisiguro sa kaligtasan ng mga alchemist. Sa kasalukuyan, ang pangunahing gawain ng Pilhol ay upang pinuhin ang higit pang purifying black ink pills. Ang pagkonsumo ng tabletang ito ay napakataas. Pagkatapos ng lahat, kapag ang bawat squad ay lumabas para sa isang misyon, kailangan nilang magkaroon ng kahit isang ganoong tableta sa kamay upang maiwasan ang mga aksidente. Noong nakaraan, ang Expeditionary Force ay hindi maaaring pumunta ng mas malalim sa teritoryo ng kaaway dahil sa dalawang kadahilanan. Isa, ang paglaban na nakatagpo ay masyadong malakas, at dalawa, ang logistic ay hindi makasabay sa pagkonsumo. Lalo na ang pagkonsumo ng purifying black ink pill, na partikular na seryoso. Masasabing 80% ng kasalukuyang ginagawa ngayon ng Pilhol ay ang pagpino ng purifying black ink pills. Pagkatapos ng buong karanasang ito kasama ang Expeditionary Force, pinaniniwalaan na ang mga Pilhol sa bawat Great Pass, ay ililipat din ang kanilang pagtuon sa pagpino ng higit pang purifying black ink pills sa hinaharap. Kinailangan na bumuo ng isang reserba para sa anumang potensyal na Expeditionary Force at magkaroon lamang ng kapital upang itulak pabalik laban sa Black Ink Clan. Pagkatapos ng ilang araw sa Blue Sky Pass, nakahanda na ang mga bagong dating. Upang matagumpay na may padala ang 1,500 katao na ito sa forward base, espesyal na hiniling ni Zhongliang sa War Materials Hall na maglabas ng isang napakalaking barko. Ang barkong ito ay may 10th palapag at mahigit 100 metro ang taas habang umaabot ng higit sa 500 metro ang haba. Ito ay isang kahangahangang tanawin upang pagmasdan. Ang tanging downside ay ang kakayahan nitong labanan. Hindi pa ito umabot sa antas ng Mobile Palace Artifact o Warship at karaniwang walang silbi sa pakikipaglaban sa Black Ink Clan. Ito ay kapakipakinabang lamang bilang isang malakihang transportasyon. Bago umalis, magkasamang nagpakita sina Zhongliang at Shen Tumo, na nanatili sa Blue Sky Pass, at nagpaliwanag ng ilang bagay sa mga bagong dating. Ang lahat ng mga bagong recruit ay hindi bababa sa 6th grade. Kaya gumalaw sila tulad ng hangin, at hindi nagtagal, lahat sila ay nakasakay na sa malaking barko. Lumingon si Zhongliang kay Yang Kai. Nasa iyo na ang lahat. Senior, makatitiyak, lahat sila ay ipapadala sa forward base nang walang isang nawawala. Sa mga tuntunin ng kaligtasan, hindi kailangang mag-alala ni Yang Kai tungkol dyan. Bagamat maaaring mayroon pa ring ilang nakakalat na Black Ink Clansmen sa daan, ang mga bagong dating na ito ay hindi mahina at lahat sila ay labis na sabik na lumaban, na parang hindi na sila makapaghintay na makaharap ang Black Ink Clan. Nais din nilang makita kung ang tinatawag na Black Ink Clansmen ay may 3 ulo at 6 na braso. Kahit na hindi sila nakatagpo ng Black Ink Clansmen sa daan, ayos pa rin. Kung tutusin, kung magkita man sila ng isa, ibig sabihin lang ay naubos na ang swerte ng Black Ink Clansman. Sa kung gaano karaming lakas ng pakikipaglaban ang nakakonsentre sa isang barkong ito, walang paraan ang isang territory lord na maupo sa kanilang nasasakupan at hayaan silang dumaan. Gayunpaman, ang lahat ng territory lords ay kasalukuyang nakakulong sa Royal City upang protektahan ito. Higit pa rito, sa pagmamasid sa kanila ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters, paano sila maaaring magpakita ng napakalalim sa teritoryo ng kaaway. Gayunpaman, pinaalalahanan pa rin ni Yang Kai ang mga bagong dating na maging maingat at dapat silang manatiling mapagbantay. Ang malaking barko ay tumulak, at inayos ni Yang Kai ang mga bagong dating na mamahala sa Grand Array upang maghatid ng kapangyarihan sa malaking barko. Gagawin nila iyon habang siya ay personal na nakatutok sa pagkontrol sa direksyong tinatahak ng barko. Ang kubyerta ay puno ng mga tao, lahat sila ay nakatingin sa paligid ng may pagtataka, kasama ang kanilang mga divine senses na iniskan ang paligid, marahil ay naghahanap ng anumang mga nakatagong kaaway sa malapit. Gayunpaman, sa kanilang pagkabigo, wala silang nakitang Black Ink Clansmen kahit 1 buwan pagkatapos nilang umalis sa Blue Sky Pass. Makalipas ang mahigit 1 buwan, dumating sila sa unang transit na Universe Array. Mayroong isang 8th grade Heaven Opening Realm Master at isang batalyon na nakatalaga dito, na nagbabantay sa Universe Array sa buong taon. Natural na mayroon ding maraming Spirit Array sa paligid ng Universe Array, ang ilan ay para sa proteksyon, habang ang iba ay upang itago ang presensya nito. Sa katunayan, kung hindi alam ng isa ang lokasyon nito ng maaga,
malamang na hindi nila mahahanap ang universe array dito, kahit na nakatayo sila sa tabi nito. Matapos ma-verify ang kanilang pagkakakilanlan at ang intensyon para sa kanilang pagbisita, ang malaking barko ay pinayagang dumaan sa iba't ibang mga hadlang. Hindi nagtagal, pumunta ang mga bagong dating sa Universe Array at isa-isang iniwan ang kanilang mga imprint bago muling lumipad ang barko. Ang Locus-yung ito ay orihinal na inookupahan ng Black Ink Clan. Noong nakaraan, imposible para sa mga sundalo ng Blue Sky Pass na sumisid ng ganito kalalim sa teritoryo ng kaaway. Gayunpaman pagkatapos ng krusada, ang domain ng Black Ink Clan ay lubhang nabawasan at ang rehiyong ito ay nasa ilalim na ngayon ng kontrol ng Blue Sky Pass. Sa kasalukuyan, sa malayo sa Blue Sky Pass, ganap na posible na makatagpo ang mga nakakalat na Black Ink Clansmen. Ang Expeditionary Force ay lumipat sa isang tuwid na linya, nang hindi naalis ang lahat ng mga kaaway sa mga gilid ng bridgehead. Bagamat maraming squad ang kasalukuyang nangangaso sa mga labi na ito na may layuning linisin ang lahat ng Black Ink Clansmen sa lugar, palaging may ilang isda na nakakalusot sa lambat. Kalahating buwan pagkatapos nilang dumaan sa unang transit na Universe Array, sa wakas ay nakatagpo ang mga bagong dating ng ilang Black Ink Clansmen. Ito ay isang grupo lamang ng ilang dosenang mga kaaway na walang kahit isang feudal lord sa paligid. Sa pahintulot ni Yang Kai, daan-daang mga bagong dating ang sumugod at pinatay ang 12-dosenang Black Ink Clansmen. Natapos ang labanan ng kasing bilis ng pagsiklab nito. Kahit na ang pinakamahina sa mga bagong dating ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm, at walang kakulangan sa mga nasa 7th grade. Kaya paanong ang isang maliit at mahinang pangkat ng Black Ink Clansmen ay posibleng maging kanilang kalaban? Matapos ang isang dosenang hininga ng oras, lahat sila ay pinatay. Ito ay napakabilis na karamihan sa mga bagong dating ay nagkaroon lamang ng oras upang tingnan kung ano ang hitsura ng mga Black Ink Clansmen na iyon, nang walang pagkakataon na gumawa ng anumang mga galaw. Si Zhang Zhou ang pinakamaraming pinatay. Pinatay niya ang 3 Black Ink Clansmen ng mag-isa, ngunit siya ay naiwang labis na hindi nasisiyahan. Ang mga Black Ink Clansmen na ito ay masyadong mahina. Sila ay halos katumbas ng mga cultivator sa 5th grade Heaven Opening Realm. Dahil siya ay nasa 7th grade, siya ay karaniwang nakikipaglaro sa mga bata. Walang intensyon si Yang Kai na pahabain ang oras sa kalsada. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagong dating ay mabilis na itatalaga sa iba't ibang squad kapag naabot nila ang forward base, at malapit na silang masanay sa pakikipaglaban sa Black Ink Clan. Bagamat hindi niya intensyon na manligaw, napansin ng Black Ink Clan ang malaking barkong sinasakyan nila. Kung tutusin, masyadong kitang-kita para makaligtaan. Kaya, pagkatapos maipasa ang unang Universe Array, madalas silang makatagpo ng ilang nakakalat na grupo ng Black Ink Clan. Ang pinakamalaking grupo ay may daan-daang mga kaaway, ngunit walang kahit isang feudal lord. Ang mga grupong ito ng Black Ink Clan ay parang hanging lumilipas. Ngayon, ang mga bagong dating ay nakatayong lahat sa kubyerta, umaasang makakita pa, upang magkaroon ng pagkakataong pumatay ng mas maraming Black Ink Clansmen. Habang papalapit siya sa pangalawang Universe Array, biglang sumimangot si Yang Kai at tumingin sa isang partikular na direksyon. Sa locus yung iyon, tila maraming nagtitipon na Black Ink Clansmen. Nakakita pa si Yang Kai ng isang feudal lord sa kanila. Napakalapit nila sa Universe Array, at bagamat mayroong 8th grade Heaven Opening Realm Master at isang batalyon na nakatalaga upang protektahan ang locus yung ito, dahil sa kahalagahan ng lugar na ito, responsable lamang sila sa pagprotekta sa Spirit Array. Hindi sila inatas ang linisin ang nakapalibot na Black Ink Clansmen. Kung ang malaking barko ng mga bagong dating ay lalapit sa Universe Array, maaaring matuklasan ng Black Ink Clan ang lokasyon nito. Sa pag-iisip na iyon, bahagyang binago ni Yang Kai ang kanilang direksyon, dumiretso sa kung saan nagtitipon ang Black Ink Clansmen. Makalipas ang kalahating oras, sumiklab ang isang labanan, at ang mga bagong dating, gaya ng nakasanayan, ay nagmadaling lumabas na kumukulo ang dugo. Maraming Black Ink Clansmen ang natipon, ngunit mas kaunti pa rin kaysa sa mga bagong dating. Sa magulong labanang iyon, maraming Black Ink Clansmen ang nasugatan kung hindi mapatay, at maging ang feudal lord ay pinatay ni Zhang Zhou. Si Zhang Zhou ay sumulong sa 7th grade hindi pa matagal na ang nakalipas at kailangan pa ring pagsamahin ang kanyang cultivation. Gayunpaman, hindi pa rin niya kalaban ang feudal lord, na nagpakita kung gaano kalakas ang mga cultivator mula sa Azure Cave Heaven. Nalaman ni Yang Kai na ang magalang na hitsura ng lalaking ito ay isang disguise lamang. Wala siyang pinagkaiba sa ibang alagad ng Azure Cave Heaven na nakilala niya sa labanan, uhaw sa dugo at mabisyo. Si Zhang Zhou ang huling bumalik, na puno ng sariwang itim na dugo kasama ang kanyang mamamatay tao na aura na kasing lakas ng dati.
Napatingin sa kanya ang ibang sakay. Tiningnan siya ni Yang Kai, at isang kakaibang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Junior brother, nasugatan ka ba? Dahan-daang umiling si Zhang Zhou. Senior brother, maliit na gasgas lang. Hindi naman malaking bagay. Tumanggo si Yang Kai at same time na nagpaliwanag. Ang mga laban-laban sa Black Ink Clan ay hindi dapat baliwalain. Marahil ay hindi sila kasing kapangyarihan mo, ngunit mayroon silang kakaibang kakayahan. Tumanggo si Zhang Zhou at sinabing, naiintindihan ko. Ngumiti si Yang Kai at sinabi, kung ganoon, magpahinga. Si Zhang Zhou ay tahimik na nakaupong nakakrus ang paa. Matapos matiyak na walang ibang Black Ink Clansmen sa paligid, nilayag ni Yang Kai ang malaking barko patungo sa Universe Array. Dahil naranasan na ito ng isang beses, sa pagkakataong ito, nang hindi kailangang magbigay ng anumang utos ni Yang Kai, alam na ng lahat kung ano ang gagawin at lumipat na upang iwanan ang kanilang imprints na Universe Array bago muling umalis. Martial Peak, Kabanata 5155. Isang aral. Mayroon lamang dalawang transit na Universe Array sa pagitan ng Blue Sky Pass at ng Forward Base, kaya pagkatapos na maipasa ang pangalawa, aabutin lang ng isang buwan para maabot ng mga reinforcement ang kanilang huling destinasyon. Para kay Yang Kai, nangangahulugan iyon na nakumpleto na niya ang gawaing itinalaga sa kanya. Ang natitira ay hahawakan ni Ding Yao at Liang Yulong, na magtatalaga ng mga bagong dating sa kanilang mga squad at tungkulin. Pagkatapos ng ilang maliliit na sagupaan, ang moral ng mga bagong dating ay nasa mataas na lahat, at ang ilang mga sobrang nasa sabik ay hinikayat pa nga si Yang Kai na luminggalinga sa paligid upang makita kung makakahanap pa sila ng mas maraming Black Ink Clansmen. Natural na hindi papayag si Yang Kai sa kanilang kahilingan. Kaya, marami sa mga nasa sabik na bagong dating ay nababato. Sa deck, biglang bumulong si Grandmaster Mafan. May problema ba? Lumingon si Yang Kai sa kanya. Grandmaster, bakit bigla kang magtatanong ng ganyan? Sumimangot si Grandmaster Mafan at umiling. Hindi ko masabi, pero parang may tinatago ka. Ngumiti si Yang Kai. Ano kaya ang posibleng itago ko? Ang lahat dito ay bago pa rin sa Black Ink Battlefield, ngunit lahat sila balang araw ay mararanasan kung ano ang pakiramdam ng pagkatalo dito. Sa pamamagitan ng sakit na iyon, magagawa nilang maging matalino. Siyempre, kung ang lahat ay mananatiling maayos, hindi rin ito magiging maganda. Magsisimula silang maging masyadong mapagmataas at mayabang. Ang mga Black Ink Clansmen na nakatagpo namin sa ngayon ay hindi malakas at kakaunti sila sa bilang, kaya madali silang harapin. Ngunit, kung makatagpo tayo ng isang malaking army, tulad ng mga panahon ng pagkubkob, ito ay magiging iba. Tumingin sa kanya si Grandmaster Mafan, naghihinala pa rin, kahit alam niyang tama ang sinabi ni Yang Kai. Sa sandaling iyon, marahang ipinalakpak ni Yang Kai ang kanyang mga kamay, na inaakit ang atensyon ng lahat ng mga bagong dating. Bago lang kayong lahat dito, ngunit ngayong nakakita na kayo ng Black Ink Clansmen, at pinatay pa ang ilan sa kanila, kailangan ko kayong bigyan ng babala. Huwag mong isipin na sila ay palaging magiging mahina tulad nito. Kung maglakas loob kang mag-isip sa ganitong paraan, malamang na hindi ka malalayo sa iyong mga libingan. Ang Black Ink Clan ay isang napakahirap na karerang harapin. Ang kanilang bilang ay hindi mauubos, at hindi sila titigil hanggang sa mapatay nila tayong lahat. Higit pa rito, mayroon silang lahat ng uri ng kakaiba at mapanlinlang na kakayahan. Sa loob ng hindi mabilang na taon, ang human race ay nakipaglaban sa kanila sa Black Ink Battlefield na ito at binantayan ang katahimikan ng 3,000 mundo sa isang prinsipyo lamang, maging maingat at maingat. Sana pagkatapos mong makarating sa forward base at sumali sa kani-kanilang squads, matuto ka rin sa mga nauna sa atin. Sa pamamagitan lamang ng pag-survive makakapatay ka ng mas maraming Black Ink Clansmen. Ang kawalang ingat ay haantong lamang sa pagkalipol. Maraming bagong dating na nakinig ng hayag at bahagyang tumanggo, ngunit ang ilan ay hindi kumikibo at nanatiling tahimik. Kung tutusin, lahat sila ay nasa 6th grade at pataas. Wala sa kanila ang maituturing na mga bata. Napakaraming taon na silang naglilinang, kaya alam nila ang katotohanan at nadama nila na hindi nila kailangang turuan ng ganito. Saglit na nilinggan ni Yang Kai ang mga tao, bahagyang ngumiti bago tumingin sa isang partikular na individual at nagtanong. Junior brother Zhang Zhou, mayroon ka bang idadagdag? Nagulat si Zhang Zhou at dahan-dahang umiling. Hindi. Tila may inaabangan si Yang Kai habang nakangiti siya. Wala ka bang gustong sabihin? Bahagyang kumunat ang noo ni Zhang Zhou ngunit hindi umimik. Nang nagtataka ang mga bagong dating kung bakit biglang tinawag ni Yang Kai si Zhang Zhou, biglang itinulak ng huli ang kanyang aura.
Dumagundong ang kanyang world force, at inihampas niya ang isang palad sa tagiliran. Nang mangyari ang biglaang pagbabagong ito, walang nakapag-react, kahit na si Grandmaster Mafan na nakatayo sa malapit. Nakatayo sa tabi ni Zhang Zhou ang ilang 6th grade masters. Nahuli silang ganap na hindi handa habang si Zhang Zhou ay walang awa sa kanyang welga. Sa kapangyarihan ng palad na ito, ang 6th grade Heaven Opening Realm Masters na ito ay masasamang masasaktan kahit na hindi sila mamatay. Gayunpaman, biglang napatigil ang palad niya. Halos kaagad pagkatapos niyang kumilos, si Yang Kai ay sumugod kay Zhang Zhou. Nang magbanggaan ang dalawang palad, nagrampa ang World Force. Ang pagbagsak ng isang palitan sa pagitan ng dalawang masters sa 7th grade ay lubhang marahas at ang shockwave ay napakalakas kaya nahati ang bangka sa kalahati. Doon lang napagtanto ng mga bagong dating na may mali at nagkalat silang lahat. Nang lumingon sila, nakikipag-away na si Yang Kai kay Zhang Zhou. Silang dalawa ay napakabilis, at ni walang anumang intensyon na ipagtanggol. Nagpatuloy lang sila sa pag-atake ng walang ingat. Ang mga cultivator mula sa Azure Cave Heaven ay ganito. Gaano man sila kamo at kailagan sa mga normal na panahon, kapag sila ay lumaban, sila ay magiging ganap na baliw. Gayunpaman, hindi inaasahan ng mga bagong dating na ang mabait na senior brother, na dumating upang salubungin ang kanilang batch ng mga bagong dating, ay magiging mas malakas at mas mabangis pa kaysa kay Zhang Zhou. Walang makakaintindi sa nangyayari, maliban kay Grandmaster Mafan, na nakasimangot na nag-iisip. Habang nagpapatuloy ang labanan, maraming tao ang hindi pa rin maintindihan ang nangyari. Gayunpaman, lalo silang naging interesado sa pagkakakilanlan ni Yang Kai. Pagkatapos ng lahat ng cultivator mula sa Azure Cave Heaven ay baliw kapag nasa labanan. Kahit na sila ay nasa iisang realm, ang mga cultivator mula sa ibang cave heavens at paradises ay hindi handang madaling makipag-away sa mga mula sa Azure Cave Heaven. Higit sa lahat dahil sila ay talagang pumunta para sa pagpatay kapag sila ay lumaban. Maging si Zhang Zhou, na bagong dating pa lamang at sumulong sa 7th grade, ay hindi mas mahina kaysa sa karamihan ng mga veterano sa 7th grade na sumulong mahigit 100 taon na ang nakararaan. Kahit na sa harap ng pinakamatandang 7th grade masters, maaari pa ring makipaglaban si Zhang Zhou. Sa makatuwid, maraming mga bagong dating ang nagulat nang makita nilang pinigilan ni Yang Kai si Zhang Zhou sa loob lamang ng ilang paghinga, katabi lamang ni Grandmaster Mafan, ang isang 7th grade masters ay sumimangot at nagtanong. Grandmaster, saang Cave Heaven o Paradise nagmula ang senior brother na ito? Kahit na napakaraming araw na silang magkasama, at si Yang Kai ang taong responsable sa pagtanggap at paggabay sa kanila, ni minsan ay hindi siya nagpakilala. Samantala, iniisip lang ng mga bagong dating nalabanan ang Black Ink Clan kaya walang nagtanong tungkol sa kanyang pinagmulan. Bilang resulta, hanggang ngayon, walang masyadong nakakaalam tungkol kay Yang Kai, tanging siya ay nasa 7th grade masters mula sa ilang Cave Heaven o Paradise. Dahan-daang bamantong hininga si Grandmaster Mafan. Hindi siya mula sa alinman sa Cave Heavens o Paradises, siya ang master ng Star Boundary. Nagulat ang taong nagtanong. Ang master ng Star Boundary. May biglang may naalala, nagtaas ng kilay at nagsabi. Yung umalis sa Black Territory para aisil ang Void Corridor. Black Territory at ang Royal Lord ay nagkaroon ng isang malaking kaganapan sa 3,000 Worlds. Sa panahong iyon, maraming ingay sa loob ng bawat Cave Heaven at Paradise at marami ang nakilahok sa labanan upang patayin ang Royal Lord. Ang lahat ng mga ipinadala upang lumaban ay nasa 7th grade o mas mataas. Para sa mga hindi nakilahok, marami pa rin ang nakarinig tungkol kay Yang Kai dati dahil ang kanyang pangalan ay sikat na sikat. Gayunpaman, kakaunti lang ang nakakilala sa kanya ng personal, kaya natural lang na hindi nila siya makilala. Siya nga. Tumanggaw si Grandmaster Mafan. Kaya pala, hindi katakataka na madaling supilan ni senior brother Yang si Zhang Zhou. May napabuntong hininga dahil sa emosyon. Ang mga gawa ni Yang Kai ay halos maalamat sa 3,000 mundo. Noong nasa Emperor Realm pa siya, pinukaw niya ang buong 3,000 Worlds dahil gusto niyang direktang umakyat sa 7th grade Heaven Opening Realm. Bilang resulta, naakit nito ang magkasanib na pagsupil sa ilang Cave Heavens at Paradises. Noong isa pa lang siyang 6th grade master, nakipag-away siya at napatay ang isang master sa 7th grade mula sa Thousand Cranes Paradise. Ganun pa man, ang pangyayaring talagang nagpasikat sa kanya ay ang digmaan sa Black Territory. Pagkatapos makipaglaban sa dakilang labanan na iyon, siya lang ang nagdove sa isang Void Corridor, gamit ang kanyang mastery sa Dao of Space para silyuhan ito. Hindi na siya bumalik, at wala nang balita sa kanya mula noon.
Ang gayong alamat ay talagang nakatayo sa gitna nila, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam. Gayunpaman, kung pag-isipan nilang mabuti, isa nga siya sa iilang tao na posibleng tumuntong sa Black Ink battlefield nang walang cave heaven o paradise sa likod niya. Grandmaster, bakit bigla akong sinubukang patayin ni Senior Brother Zhang Zhou? May nagtanong. Napabuntong hininga si Grandmaster Mafan. Bago ka pumunta dito, dapat ay binigyan ka ng ilang impormasyon ng iyong mga elder, tama ba? Dapat ay binalaan ka nila tungkol sa mga panganib ng Black Ink battlefield. Si Zhang Zhou ay isang taong mula sa Azure Cave Heaven, kaya malinaw na walang dahilan para bigla niyang atakihin ang kanyang mga kaalyado kung matino pa rin. Dahil ginawa niya iyon, dapat may dahilan ito, at dapat may kanya-kanyang hula kayong lahat. Kaya, bakit mag-abala pang tanungin ang Old Master na ito? May biglang bumulalas. Si Senior Brother Zhang Zhou ay napinsala ng Black Ink Strength. Tumanggo si Grandmaster Mafan. Bukod doon, walang ibang paliwanag, si Zhang Zhou ay isa na ngayong Black Ink disciple. Pero, kailan siya napansaka ng Black Ink Strength? Nakapaligid ako sa kanya sa buong oras na ito at wala akong napansing kakaiba. Pinag-isipang mabuti ni Grandmaster Mafan. Hindi ba si Zhang Zhou ay sumisid sa isang Black Ink Cloud para ituloy ang Feudal Lord na iyon kanina? Malamang kapag nangyari iyon, siguradong na-invade siya ng Black Ink Strength noong mga oras na iyon. Ang lahat ay abala sa pagpatay sa kalaban maliban kay Grandmaster Mafan, na hindi kumikilos noong panahong iyon. Kaya napansin niya ang ilang mas pinong detalye na hindi nakuha ng iba. Ngayon ay halata na nang bumalik si Zhang Zhou, napansin na ni Yang Kai at iyon ang dahilan kung bakit tinanong niya si Zhang Zhou kung may mali. Kung hindi, walang paraan para ipaliwanag ang susunod na nangyari, ipaliwanag pa kung bakit biglang umatake si Zhang Zhou at mapipigilan siya ni Yang Kai sa tamang panahon. Malinaw na hinihintay ni Yang Kai na mangyari ito. Sa isiping ito, si Grandmaster Mafan ay ngumisi at umiling. Alam ito ni Yang Kai at tiwala siyang makakaharap niya ito. Kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Malamang na hindi agad na-resolve ng brat na iyon ang isyo dahil gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para turuan ng leksyon ang mga bagong dating na ito. Hindi kailangang si Zhang Zhou ang napinsala, nagkataon lang na siya iyon, kaya ginamit lang ito ni Yang Boy. Kudlit, tulad ng sinabi ni Yang Kai, ang mga tao ay lumago mula sa karanasan, lalo na sa mga masakit. Sa Black Ink battlefield, ang pagiging mayabang at mapagmataas ay hindi magwawakas ng maganda, lalo pa para sa isang tulad ni Zhang Zhou na direktang sumulong sa 7th grade at pinalaki ng Azure Cave Heaven. Siya ang pinakamagaling sa pinakamagaling, kaya natural lang na maging mayabang siya. Kahit na napansin ni Zhang Zhou ang kanyang sarili na sinalakay ng Black Ink Strength, ang kanyang unang instinct ay ang mismong lutisin ang isyo, kaya ayaw niyang humingi ng tulong sa iba. Sa kasamaang palad, pinalaki niya ang kanyang sariling kakayahan at minamaliit ang katakutan ng Black Ink Strength. Ngayon, pagkatapos na maging ganap na masama, siya ay naging isang alagad ng Black Ink. Grandmaster, kailangan ba namin tumulong? May nagtanong. Dahil ito ang maalamat na Yang Kai, na nagawang pumatay ng isang tao sa 7th grade noong nasa 6th grade pa lang siya, ngayong nasa 7th grade na siya, natural na hindi siya haharap sa anumang isyo na may kinalaman kay Zhang Zhou. Gayunpaman, ang iba't ibang mga sitwasyon ay nagkaroon ng kanilang sariling mga kahirapan. Sa lakas na ipinakita ni Yang Kai, malinaw na madali niyang matatalo si Zhang Zhou, ngunit maaaring mahirap itong hulihin ng buhay. Gayunpaman, kung kumilos ang Grandmaster, tiyak na walang anumang problema. Gayunpaman, umiling si Grandmaster Mafan at sinabing, hindi na kailangan. Napagpasyahan na ang kinalabasan. Lumingon ang lahat at nakita ang figure ni Zhang Zhou na nagiging mas matamlay. Para siyang unti-unting lumulubog sa latian. Sa tuwing lilipat siya, mas matindi siyang igapos ng Space Principles. Hindi nagtagal, bumuhos ang napakaitim na Black Ink Strength mula sa katawan ni Zhang Zhou, at maging ang kanyang mga mata ay naging itim, na naging dahilan upang magmukha siyang lubhang nagbabala. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, hindi niya maalis ang kanyang sarili sa kanyang sitwasyon. Paunti-unting lumiliit ang kanyang mga galaw, na parabang nakadina siya ng mga di nakikitang puwersa, at pagkaraan ng ilang sandali, tuluyan na siyang hindi makagalaw sa kabila ng lumalakas na Black Ink Strength sa loob at labas niya. Pagkatapos ay iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at kinaladkad si Zhang Zhou pabalik sa pulutong ng mga bagong dating. Mabilis na dumistansya ang mga bagong dating. Hindi nila nais na mahawahan ng Black Ink Strength pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, sa sandaling ito, lubos silang nabigla. Walang inaasahan na ang dalawang tao,
na parehong nasa 7th grade Heaven Opening Realm, ay magkakaroon ng isang mapagpasyang panalo at ang isa sa kanila ay madaling mahuli ng buhay. Upang magawa ito, nangangahulugan na ganap na nalampasan ni Yang Kai si Zhang Zhou sa mga tuntunin ng lakas. Martial Pick, Kabanata 5156. Pananaliksik ni Grandmaster Ma Fan. Nang umalis si Yang Kai sa Black Territory, nasa 6th grade Heaven Opening Realm lang siya. Kamakailan lamang, mahigit 100 taon na ang nakalilipas, nagtagumpay siyang sumulong sa 7th grade sa Black Ink Battlefield. Kaya, sa teknikal, siya ay isang bagong na-promote na 7th grade master. Kaya, dapat siyang maging kapantay ni Zhang Zhou sa mga tuntunin na pareho silang bago sa 7th grade. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa kanilang lakas ay labis na kamangha-mangha kaya nagulat ang lahat ng mga bagong dating. Si Zhang Zhou ay nahihirapan pa rin, ngunit sa ilalim ng mga tanikala ng Space Principles, tila siya ay ipinatapon sa ibang panahon at espasyo. Kahit anong pilit niya, hindi ito nakatulong. Hindi agad na-disperse ni Yang Kai ang Black Ink Strength sa kanyang katawan. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang kanyang aralin. Ang mga Black Ink Disciple ay bihira na sa kasalukuyan, ngunit gayunpaman, kailangan mong magkaroon ng kamalayan sa katotohanan ito. Dapat alam na ng lahat ng naririto na kung ang isang Black Ink Disciple ay hindi pasiglahin ang Black Ink Strength sa loob nila, ang kanilang panlabas na anyo ay hindi magiging iba sa isang normal na cultivator, na nagpapahirap na makilala sila. Noong nakaraan, kung ang isang cultivator ay sinalakay ng Black Ink Strength, imposibleng malutas ito maliban kung isakripisyo nila ang isang piraso ng kanilang miniature universe. Iyon lang ang paraan ng ating mga ancestor upang harapin ang katiwalian ng Black Ink Strength. Sa sandaling sinalakay ng Black Ink Strength ang kanilang small universe, agad nilang puputulan ang bahaging iyon ng kanilang miniature universe. Iyon ang tanging paraan upang maprotektahan ang kanilang sarili. Ito ang dahilan kung bakit makikita mo ang ilan sa 5th grade Heaven Opening Realm sa Blue Sky Pass. Pagdating nila sa Black Ink Battlefield, pareho sila sa iyo. Sila ay nasa pinakamababang grado na katanggap-tanggap dito, ang 6th grade, ngunit pagkatapos ng patuloy na pagsasakripisyo ng mga bahagi ng kanilang miniature universe, ang kanilang grado ay bumagsak. Natural, ang pagsasakripisyo sa miniature universe ay may mga panganib at epekto. Ang kanilang magiging martial daw ay naputol, at ang kanilang sitwasyon ay naging mas mapanganib. Sa kanilang mas hindi matatag na pundasyon, naging mas mahirap labanan ang Black Ink Strength. Kaya, maaaring sila ay namatay, o hindi na nila kayang labanan ang katiwalian ng Black Ink Strength at kalaunan ay naging Black Ink Disciples. Para sa ating mga ancestor, ang pagiging Black Ink Disciples ay isang kapalaran na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Pagkatapos ng lahat, kapag sila ay naging Black Ink Disciples, sila ay magiging mga alipin ng Black Ink Clan at magiging mga kaaway ng human race. Kaya, mas pipiliin ng karamihan na mamatay kaysa maging Black Ink Disciples. Gayunpaman, ang buhay ay puno ng kawalang katiyakan, at pagkatapos ng bawat digmaan, magkakaroon ng hindi tiyak na bilang ng mga tao na nasira ng Black Ink Strength at naging mga Black Ink Disciples. Sa kabutihang palad, tayong mga tao ngayon ay may paraan upang labanan ang pagsalakay ng Black Ink Strength. Habang nagsasalita, inilabas ni Yang Kai ang isang spirit pill. Ang Blue Sky Pass ay pinalad na makakuha ng hindi kumpletong recipe ng sinaunang tableta habang ginalugad ang isang sealed world. Sa ilalim ng pamumuno ng dalawang Great Grandmaster Alchemist, nagawa ng Pillhole na tukuyin ang recipe ng tableta para sa Purifying Black Ink Pill. Ang tabletang ito sa aking kamay ay isa sa gayong tableta. Kapag nakuha na, magagawa mong labanan ang Black Ink Strength para sa isang tiyak na tagal ng panahon. Maaari rin itong magpakalat ng isang tiyak na halaga ng Black Ink Strength sa loob ng miniature universe. Gayunpaman, ang tabletang ito ay may sariling mga limitasyon. Kung naging Black Ink Disciple ka na, ang pagkuha nito ay walang epekto, kaya hindi ka masyadong umaasa dito kapag nakikipaglaban sa Black Ink Clan at kailangang manatiling maingat. Pagkatapos ay may nagtanong. Senior Brother Yang, ayon sa iyo, walang silbi para kay Senior Brother Zhang Zhou na uminom ng Purifying Black Ink Pill sa sitwasyong ito, kaya ano ang dapat nating gawin? Ngumiti si Yang Kai at nagpaliwanag. Sa sitwasyong ito, kailangan nating gumamit ng ibang paraan para harapin ito. Pagkasabi nito ay biglang lumiwanag ang kanyang kaliwat kanang kamay ng dilaw at asol na liwanag. Pinagsalikop niya ang kanyang mga palad, at isang purong puting liwanag ang nagpapaliwanag sa kawalan. Binalot ng puting liwanag si Zhang Zhou, at sa isang iglap, isang tunog na muling pinagsama-samang mainit na langis ang maririnig. Nagpumiglas si Zhang Zhou sa sakit, ngunit habang humihina ang tunog,
ang black ink strength sa kanyang katawan ay nagkalat at nadalisay, na nagpapahintulot sa kanya na kumalma sa loob ng ilang paghinga. Iyon ay purifying light. Magagamit ito para iwaksi at linisin ang black ink strength at masasabing ang pinakamalaking kalaban ng black ink strength. Ilang sandali pa ay nagbulungan ang mga bagong dating. Marami ang malinaw na may malaking interes sa purifying light. Kung tutusin, kung matutunan nila ang secret technique na ito, hindi na nila kailangang matakot sa katiwalian ng black ink strength nang lumaban sila sa black ink battlefield. Hindi sinabi ni Yang Kai sa kanila na siya lang ang makakagawa ng secret technique na ito. Pagkatapos ng lahat, mananatili sila sa black ink battlefield ng mahabang panahon at natural na matututo patungkol dito kapag tama na ang oras. Kahit siya ay kailangang matutunan kung paano ito magagamit sa Black Territory. Noong panahong iyon, wala siyang gaanong pagkaunawa sa mga katangian ng purifying light, ngunit sa kalaunan, natutunan niya at nagawa niyang ibalik ang karamihan sa mga Black Ink disciples sa kanilang orihinal na estado. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan si Zhang Zhou. Dapat humingi ka ng tulong sa lalong madaling panahon. Bago ang paglitaw ng purifying light at purifying black ink pills, ang katiwalian ng black ink strength ay isang hindi malulutas na problema para sa human race. Kahit na ang mga nasa 8th grade ay walang magawa laban dito at kailangang isakripisyo ang bahagi ng kanilang miniature universe para lamang mapanatili ang kanilang pakiramdam sa sarili, hindi pa banggitin ang isang tulad mo na kakapasok lang sa 7th grade. Si Zhang Zhou ay basang-basa sa malamig na pawis habang natatakot niyang sinabi. Ang junior brother na ito ay pabaya. Ang itinuro sa akin ni senior brother ay mananatili sa aking isipan magpakailanman. Tumango si Yang Kai at sinabing. Tara na. Ang grupo ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay, ngunit dahil ang malaking barko ay nawasak sa labanan sa pagitan ni Yang Kai at Zhang Zhou, lahat ay maaari lamang lumipad sa natitirang bahagi ng daan patungo sa forward base. Sa kabutihang palad, ang lugar na ito ay hindi malayo sa kanilang destinasyon. Kaya, kailangan lang nilang iwasan ang ilang malaking black ink cloud sa daan. Para kay Yang Kai, wala siyang intensyon na ipaunawa kay Zhang Zhou na siya ay masyadong mayabang, kaya lang bilang taong inatas ang maging escort nila, mayroon siyang obligasyon at responsibilidad na turuan ang mga bagong dating na ito tungkol sa mga panganib ng black ink strength. Higit pa rito, ang pagpapaalam sa kanila na masaksihan ang mga panganib na ito sa kanilang sariling mga mata ay higit na nakakumbinsi kaysa sa paalitang babala lamang. Naniniwala siya na pagkatapos ng insidente kay Zhang Zhou, walang maglalakas loob na maliitin muli ang Black Ink Clan. Lumipad si Grandmaster Ma Fan papunta kay Yang Kai at ginamit ang kanyang Divine Sense para magpadala sa kanya ng mensahe. Brat, sino ang bumuo ng Purifying Light Secret Technique? Mahirap bang mag-aral? Medyo natahimik si Yang Kai dahil hindi niya inaasahan na magiging interesado si Grandmaster Ma Fan sa Purifying Light. Kung kaya kitang turuan, gagawin ko, ngunit ang secret technique na ito ay hindi magagamit ng sino man maliban sa akin. Kaya, kailangan kong humingi ng tawad. Nagtaka si Grandmaster Ma Fan. Kung ganoon nga, bakit mo ito magagamit? Sumagot si Yang Kai. Dahil sa regalo mula sa Sun's Burning Light at Moon's Seren Glimmer. Pagkatapos ng ilang paliwanag, si Grandmaster Ma Fan ay nagpakita ng panghihinayang na tingin. Kaya ganyan yan. Ang secret technique na ito ay magagawa mo lang mag-isa, at hindi ito magagawa ng iba. Eksakto. Kahit na ang bilang ng mga tao sa grupong ito ay marami, lahat sila ay nasa itaas ng 6th grade Heaven Opening Realm. Kaya medyo mabilis ang kanilang takbo. Pagkatapos ng isa pang buwan, nakita ang forward base. Sa daan, ang sigasig ng mga bagong dating sa pagpatay sa Black Ink Clan ay mataas pa rin, ngunit ang kanilang paunang pabaya na ugali ay lubusang nabawasan at ngayon ay mas maingat na sila sa kalaban. Ang pagdating ng mga bagong dating ay hindi nagdulot ng anumang alon. Pagkatapos ng lahat, walang gaanong tao na walang ginagawa sa forward base. Karamihan sa mga nakaistasyon dito ay nagpapahinga, o nasa mga misyon sa Pangangaso. Dumiretso si Yang Kai kay Ding Yao, na nagmarka ng pagtatapos ng kanyang gawain. Pagkatapos ay nagpaalam siya kay Grandmaster Ma Fan at bumalik sa kung saan nakapwesto ang Dawn Squad. Ang mga miyembro ng squad ay nagpapagaling na lahat, at ayaw silang abalahin ni Yang Kai, kaya bumalik na lang siya sa kanyang tirahan upang magtanim. May kaunting oras pa bago ang susunod na misyon, kaya sinamantala niya ang oras na ito upang maibalik ang kanyang lakas. Pagkalipas ng 2 buwan, handa nang umalis ang Dawn Squad. Kinuha ni Yang Kai ang inayos na Dawn ng Light mula sa refining hall at muling tumulak. Ang plano ng pagpapatibay sa forward base at paglilinis ng lugar sa paligid nito ay naging maayos. Ngayon,
ang lahat ng mga salungatan sa Blue Sky Pass ay karaniwang lalabas lamang sa paligid ng forward base. Dahil dito, para sa human race, kailangang alisin ang Black Ink Clan na gumagala, at higit pang bawasan ang anumang teritoryo na kontrolado ng Black Ink Clan. Samantala, para sa Black Ink Clan, ang kanilang prioridad ay muling makuha ang mga nasakop na teritoryo. Kaya ang magkabilang panig ay nakikibahagi sa isang tuloy-tuloy na kampanya sa paligid ng forward base. Gayunpaman, bihira ang mga malalaking salungatan, dahil mas bihira para sa mga Territory Lords at 8th Grade Masters na masangkot. Ang Territory Lords ay dumanas ng malaking pagkatalo sa nakaraang digmaan, at magiging mahirap para sa kanila na maibalik ang kanilang bilang sa maikling panahon. Kaya, walang gustong makipagsapalaran ng napakalayo mula sa Royal City. Higit pa rito, maliban kung espesyal ang mga pangyayari, kung gusto nilang umatras mula sa isang labanan, walang magagawa ang 8th grade humans tungkol dito. Dahil dito, Jin Aston ang nangungunang masters mula sa magkabilang panig na gugulin ang kanilang oras sa pagpapagaling. Matapos sumali ang mga bagong dating sa forward base, ang lakas nito ay tumaas ng husto. Ang pagdating ng daan-daang artifact refiner lamang ay sapat na upang matiyak ang tuloy-tuloy na kakayahan sa pakikipaglaban ng bawat squad. Makalipas ang ilang taon, mas naging matindi ang maliit na sagupaan sa pagitan ng dalawang panig. Ito ay lalo na kitang-kita sa mga squad na nasa labas ng Pangangaso. Ang pinakamalaking pagbabago ay kapag wala na sila sa forward base, makakatagpo sila ng mas malalaking grupo ng Black Ink Clansmen. Kung minsan, napakalaki ng mga grupo ng kaaway na umaabot sa 10,000. Kaya, ang paunang plano upang linisin ang aming nakapaligid na rehiyon at bumuo ng isang matatag na posisyon sa pagtatanggol ay naging mas mahirap sa paglipas ng panahon. Higit pa rito, hindi nila alam kung bakit ang paglaban ng Black Ink Clan ay biglang naging napakalakas muli. Mas marami ang nasawi sa tao, at higit pa sa Black Ink Clan. Maging ang Territory Lords at ang 8th Grade Masters ay mas madalas na lumaban kaysa dati. Maaaring makita ng sino mang may matalinong mata na ito talaga ang huling paninindigan ng Black Ink Clan. Pagkatapos ng lahat, hanggat maaari silang makaligtas sa panahong ito, ang pangkalahatang sitwasyon ay magiging matatag. Kung ang human race ay patuloy na sumulong, at mas maraming teritoryo ang kinuha mula sa kanila, ang Royal City ay nasa panganib. Hindi banggitin, ang mga gilid sa pagitan ng forward base at Blue Sky Pass sa kalaunan ay mahuhulog din sa ilalim ng kontrol ng human race. Kung ito ay nangyari, ganap na babaguhin ng Blue Sky Pass ang tanawin ng larangan ng digmaan, at magkakaroon ng malaking kalamangan. Sa loob ng forward base, sa isang selyadong espasyo, malalim sa ilalim ng lupa, isang haligi ang nakaugat sa lupa. Ang sahig ay natatakpan ng spirit array, at mayroong isang Black Ink Clansman na nakagapos ng mga array sa haligi. Gaano man ang pakikibaka ng Black Ink Clansman, hindi siya makawala sa kanyang mga tanikala. Sa paghusga sa kapangyarihan na nagmumula sa Black Ink Clansman na ito, malinaw na isa siyang feudal lord. Sa katunayan, kahit sa mga feudal lords, ang isang ito ay medyo malakas. Nakakalungkot na kahit siya ay hindi alam kung sino ang nakahuli sa kanya at nagpakulong dito. Sa harap mismo ng feudal lord iyon, dalawang figure ang magkatabi. Ang isa ay si Yang Kai, at ang isa ay si Grandmaster Mafan. Matapos ipakita ang kapangyarihan ng Purifying Light sa harap ni Grandmaster Mafan, ang matanda ay naging lubhang interesado dito. Bagamat paulit-ulit na inulit ni Yang Kai na siya lang ang makakapagkast nito, patuloy pa rin niyang ginugulo si Yang Kai ng mga tanong, na halatang gustong pag-aralan pa ito. Gayunpaman, ang kanyang pananaliksik ay binuo sa pundasyon ng pagpapahirap sa Black Ink Clansmen. Sa loob ng mga dekada, sa kanyang bakanteng oras, si Mafan ay nagsasaliksik at nagpino ng isang artifact na maaaring gumamit ng kapangyarihan ng Purifying Light. Siya ay, pagkatapos ng lahat, isang artifact refining Great Grandmaster, isang taong may kakayahang magpino ng mobile palace artifacts at warships. Higit pa rito, si Yang Kai ay hindi nananatili sa isang lugar na malayo. Kaya, siya ay pupunta sa kanya at kumuha sa kanya upang tumulong sa kanyang pananaliksik hanggat maaari. Natural na si Mafan ay napuno ng trabaho sa halos lahat ng oras. Kung tutusin, isa siyang artifact refiner at kailangan niyang ayusin ang mga nasirang warship at patibayin ang forward base, kaya medyo pasulpat-sulpat ang kanyang pananaliksik. Gayunpaman, isang dekada na ang nakalipas, nagkaroon siya ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang pananaliksik. Nakagawa siya ng artifact ng sibat, na hindi hihigit sa 3 metro ang haba. Pinangalanan niya itong Evil Purging Divine Spear, isang napakabukid na pangalan.
Sa katunayan, si Yang Kai ay nagpahayag ng kanyang paghamak sa pangalan ng higit sa isang beses, ngunit hindi siya pinansin ng matanda at patuloy na pinangalanan ito ayon sa gusto niya.